Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay na po tayo ng reaction po, mga kabida. 80% daw ng mga Pilipino sa buong Pilipinas, gusto hong ipagpatuloy itong impeachment proceedings laban ho kay Sara Duterte, mga kabida. Para daw mapanagot ito sa kanyang mga kasalanan, Take note of the phrase, para mapanagot daw ito sa kanyang mga kasalanan. Teka muna. Hindi pa nga napatunayan po, nag-guilty, gusto na ninyong maging guilty itong si Sara Duterte. Kaya gagawin itong impeachment proceedings para maging guilty po si Sara Duterte. Ganun po ba yun? Okay? Actually, ito yung sinabi po ni Congressman Sergio po mga kabida, Okay? Ang kanyang pinagbatayan na 80% ng mga Pilipino daw ang gustong matuloy ng impeachment, Ito yung resulta po ng survey ng Okta Research. Okay, babasahin ko lang po, itong article po ng Unite Pinas, po. Iginiit ni Chel Jokno na malinaw ang panawagan ng publiko na ituloy ang impeachment laban kay Sara Duterte batay sa datos mula sa isang survey. Ayan. Ayon kay Jokno, malagang umusad ang proseso upang mapanagot ang sinumang opisyal na may kinakaharap na aligasyon. Alright? Ito yung sinabi po ni Jokno po, mga kabida. Ang mahalaga ngayon, matuloy ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Katulad ng 80% ng mga Pilipino, naniniwala tayong dapat siyang managot sa kanyang pananagutan sa bayan. Ani ng mambabatas, dito pa lang mga kabida, wala na. Prejudge na po. Ito hong si VP Sara po, Okay? Gusto ho nilang mapanagot. Wala pa nga Aligasyon pa lang yan, mga kabida. Diba? Eto, tuloy po tayo. Batay sa survey ng Okta Research, tinatayang 80% ng mga Pilipino ang pabor na ituloy ang impeachment proceedings. Yun pala yun. Gusto po ng mga Pilipino na ituloy po ito. Hindi dahil gusto po nilang mapanagot si Sara Duterte. Ang problema lang kasi ng mga taong ito, tinitwist po nila yung narrative po, Gusto po ng mga Pilipino na ituloy po ito para madepensahan po ni Sara Duterte yung kanyang sarili laban sa mga aligasyon. Hindi para mapanagot si Sara Duterte sa kanyang kasalanan. Magkaiba kasi yun Okay? Dito pa lang sa narrative po ni Jokno, parang guilty na nga itong si Sara Duterte, Kasi gusto po nilang mapanagot ito sa kanyang mga kasalanan. Ano bang kasalanan po ni Sara Duterte? Okay? Aber, hindi pa nga napatunayan. Tapos may kasalanan na, Aligasyon pa lang yun. Alright? Eto, tuloy po tayo mga kabida, Sa regional breakdown, umabot sa 69% ang sumuporta sa Mindanao, habang mas mataas naman ito sa Visayas na nasa 92%. Para kay Jokno, hindi dapat ituring na simpleng usaping politika ang impeachment kundi isang mekanismo ng pananagutan. Anya, mahalaga ang proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Ayon, wala ko tayong question doon. Okay? Sa impeachment, kahit na ako pabor nga ako doon sa impeachment, para po mapatunayan po ni Sara Duterte yung kanyang pagiging inosente po, mga kabida. Pangalawa, para maisampal po mga kabida dito ko sa mga nag-akusa sa kanya. Okay? Na wala hong ebidensya, wala hong kasalanan po ang Vice Presidente, Pero duda lang po ako dito sa survey, na 80% po, mga kabida. Alright? Kasi kung pagbabatayan po natin yung Presidential Preference Survey po, yung survey para sa pagiging Pangulo po ng Pilipinas come 2028, napakalayo Kung pag-uusapan po natin yung Mindanao, nasa 90% plus yung sumuporta po kay Sara Duterte, Alright? Kasi hindi ko lang po gets yung logic po niya mga kabida, Gusto ko nilang mapanagot si Sara Duterte, ayon po kay Jokno, batay dun sa survey, okay, na 80% at 69% sa Mindanao, mga kabida. Bakit umabot po ng 90% yung pumabor po kay Sara Duterte para maging Pangulo po ng Pilipinas come 2028? Aber? Bakit sa Visayas, meron pong 92% mga kabida, patay sa Okta Research Survey, na pabor dito ko sa impeachment para mapanagot si Sara Duterte, bakit
malaki po, mga kabida, yung pumapabor po, kay Sara Duterte sa Visayas para maging Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Yun yung hindi ko magets. Hindi ko makuha yung logic niya, kasi hindi ko ma-reconcile. Alright? Kaya nga, duda po ako sa survey na ito kung accurate ba ito, mga kabida, o hindi. Alright? Kaya nga, ang problema na dito sa kay Jokno, at sa kanyang mga kasamahan po, tinitwist po nila yung narrative. Okay? Porque nakakalamang po yung pumabor. Kung pagbabatayan na po natin yung survey po ng Okta Research, mga kapida. Alright? Hindi naman sinabi po doon na gusto nilang mapanagot si Sara. Gusto lang po nilang ituloy ang impeachment para mapatunayan po ni Sara Duterte wala po siyang kasalanan, Hindi dahil gusto po nilang maging guilty ito kung si Sara Duterte, Magkaiba kasi yun, mga kabida, Alright? See? Ibang naratibo na naman po ito. Okay? Black propaganda na naman po ito, mga kabida. Okay? See? Pero I doubt pa rin, dito po sa survey na 80% po ng mga Pilipino sa buong Pilipinas ang gusto kong ituloy ang impeachment proceedings. In fact, kung titingnan lang po natin yung mga service, mga kabida, online, at iba pa mga survey firms, aside dito sa Okta, malinaw po, na ayaw po nila ng impeachment dahil unang-una po, nakakagulo lang po ito, Okay? Isa lang po itong instrumento para magkawatak-watak po ang mga Pilipino, mga kabida. Very divisive. Okay? Yung impeachment, very divisive talaga, Hindi po ito mekanismo para magkakaisa po ang mga Pilipino, lalo-lalo na po ngayon, Nasa krisis po tayo, mga kabida. Kailangan po ba nating pag-usapan itong impeachment? Sa halip po, ang dapat pag-usapan dyan sa Kongreso po, mga kabida, paano ho maibsan ang pasanin po ng mga Pilipino dahil ho sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Yun yung dapat asikasuhin po ng mga mababatas, hindi po itong impeachment proceedings. Kasi gaya ng sinabi ko po, mga kabida, nakakasira po ito sa political landscape ng Pilipinas, Nakakasira po ito sa ekonomiya po ng Pilipinas kasi naman pong magiging tingin po ng mga negosyante outside, unstable po yung political condition po ng Pilipinas, po? Diba? Wala hong sino mang Pilipino siguro, na gusto hong magkawatak-watak tayo. Okay? Malinaw po yung impeachment proceedings na ginawa din, mga kabida, sa House of Representatives, indikasyon yan, mga kabida, na divisive po ang mga Pilipino. Nagkaroon po ng division. Meron pong opposition, meron pong pro. Alright? Tingnan po natin. Yung survey pa lang, malinaw po na meron na pong opposition, mga kabida. See? So, para sa akin, this is not the right time. Wala sa timing po. Alright? Pinupolitika kasi nila si Sara Duterte, dahil lang po dun ho sa kanyang confidential funds. Kung titingnan po ninyo yung inilabas na datos po ni dating Congressman Mike Defensor, marami hong mga ahensya po, mga kabida, ng pamahalaan, na ang pondo unliquidated. Alright? May mga binanggit po siyang mga sangay po doon, hindi pa po nakapag-liquidate, mga kabida, Alright? Doon ho sa kanilang mga pondo, sa kanilang confidential funds, bakit? Kay Sara Duterte, pinag-initan po. Bakit sa lahat ng mga opisyal po ng gobyerno nagkaroon po ng confidential funds? Bakit si Sara Duterte lang po ang pinag-initan po, mga kabida, Okay? Hindi totoo yan. Si Pangulong Marcos mismo, sinampahan po ng impeachment complaints dyan po sa House. Oo nga, totoo. Sinampahan nga, ng impeachment complaint. Pero anong ginawa po sa impeachment complaint? Outright ay binasura po, Dahil lang po, walang sapat na sustansya po, yung impeachment complaint. See, iba yung standard na ginamit po nila sa impeachment complaints laban ho kay PBBM at iba po ang standard na ginamit, mga kabida, laban ho kay Sara Duterte. Kaya umangal itong abogado po, yung kampo po ni VP Sara, mga kabida, na nagkaroon po ng double standards. Ito hong House of Representatives, particular na po ang Committee on Justice. See?
So, para sa akin, hindi po ako naniniwala ho dito sa sinabi po ni Congressman Cheljok, na 80% po makabida ang gusto kong mapanagot ito hong si Sara Duterte sa kanya hong mga kasalanan. Pwede pa siguro, pwede hong ituloy ang impeachment, pero yung mapanagot po, parang sinasabi na po nilang guilty ito, kailangan po magbayad po, ito hong si Sara Duterte sa kanyang mga kasalanan. Hindi po ganun yung sinabi po ng survey, tinitwist lang po nila mga kabida yung resulta po ng survey. Okay? Inaasahan na po natin yan kasi yan yung naratibo po ng mga anti-Duterte forces po, Alright? Kayo, naniniwala ho ba kayo na 80% ng mga Pilipino gusto hong ma-impeach, okay? Matanggal si Sara Duterte, mga kabida, sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente po ng Pilipinas? At yung magiging outcome, diskwalipikado na po yan, para tumakbo sa pagiging Pangulo po ng Pilipinas come 2028 presidential elections, mga kapida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe, just click the show button, click the notification bell, click all, para update po kayo mga kapida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.